Where my NBA fans at? Pasok na sa Arena Plus! Tara na mga baller, lahat ng shoot mas smoother. Watch the NBA playoffs on Arena Plus for a chance to win magic tickets and up to 64 million pesos worth of prizes. From cell phones, motorcycles, to a brand new car. Huwag ka magdalawang isip, bet. Arena Plus, yeah, you know we the best. Go to arenaplus.net and get your magic ticket today. Arena Plus, yeah, you know we the best. Responsible gaming tayo. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Kaya't tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Kiss, Miss Chabaglita. With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Energy! Oh, diba? Isang magandang araw ng Lunes sa inyong lahat. It's May 6, 2024. Sa mga nagba-birthday dyan, happy birthday sa inyong lahat. Pero Correct. bago ang lahat, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang yung Tita Cora. At eto na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hi po sa inyong lahat. At syempre sa mga naghahanap buhay ngayon, hello, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre gusto kong batiin ang mga taga-Hulo. Oh, Saan yan? Sulo? Hulo. Hulo-sulo nga. Hindi, Mandaluyong City. Mandaluyong Hi po City. sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. In fairness, tayo ay alam mo yung rubbing elbow sa mga taga-Hulo. Nakipag-shot-shot ka ba? Nakipag-huloan ako. Ulo-ulo yun yung ginawa nyo. Ay, batiin ko lang, Mare. Ang lahat ng mga nandyan sa my General Trias, Cavite. Ay, talaga ba? At saka babatiin ko lang ng Happy Fiesta dyan sa may Panglao. Happy Fiesta po. All you need is love. Sino? Si Jasmine Trias. Oh. Walay. Lunes. Walay. Hindi pa kumakagat. Happy Fiesta din sa Alcala, Pangasinan sa hello po katatapos sa inyong lamang. lahat dyan. Ayan. Tita Alice, hello. Artista na po ako. Nasa TV na ako. Oo, tama. Ligalig. Ligalig ng nanay ni Juday ngayon, no? Mami Carol. Ganun ba? Ang ligalig ni Mami Carol, in fairness. Pero eto na, bago ka magligalig, Mare. Eto na, dahil talaga namang kahapon. Masasabi at talagang nagkatotoo kahapon, araw ng linggo. Ang Who Run the World Girls. Who Run the World Girls. Bakit? Nag-dominate ang mga kababaihan kahapon. Pero bago ang lahat, eto na. Ang alin? Sarina! Dito taong ano nangyari? Diba? Na nakakaloka. Inaano ko, iniisip ko, saan nanggagaling si Kapitana Sisa? Diba? Dahil araw na Lunes ngayon, ang portion na ito, ihatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku, eto na, Mari, ang sinasabi ko dahil kahapon talaga ay medyo nag-rule over na. Ang alin? Ang mga kababaihan kahapon kung saan nga naman, diba, naganap ang Women's Volleyball League or ang paglalaban-laban ng, alam mo yun, ng palpala ng bola kahapon. Palpala ng... Sa Smart Araneta Coliseum at sa MOA Arena. Diba? Kasi kahapon naganap ang UAAP Volleyballs League ng mga kababaihan and of course ang PVL, ang Premier Volleyball League kung saan nga naman grabe, Mare. Eto, hindi mo kakayanin. Ang mga tao sa Smart Araneta kahapon ay umabot lang naman sa 17,834 ang attendees. Grabe. Para sa UAP yun. Pero eto naman,
Actually, sa Smart Araneta, PBL pala, sorry naman. MOA Arena ay 19,505 para sa UAP. Yeah. Grabe talaga nga naman tinangkilik. Sabi ng ilang mga sports, alam mo yun, analyst, parang mas madami pang nanood dito sa volleyball kumpara sa PBA. Actually, Mare, kasi ang volleyball kasi, Mare, nakukuha na din nila ang market kasi ng volleyball. Minsan, pati LGBTQ, mapalalaki, mapababae, pinapanood ng lahat. Naman, diba? Hindi ba? Dahil kahapon nga nagdiwang ang lahat para sa, alam mo yun, dahil kahapon naganap na ang paglalaban ng UST against Lasal. Kung saan nga naman tinalo ng UST ang Lasal kahapon. At eto na yung parang pagdiriwang para sa UST dahil isa na sila sa pasok para doon sa, alam mo yun, pupunta sa finals. Samantalang umuwi naman na medyo, alam mo yun, they put up a good fight ang Lasal. Pero, alam mo yun, nag-rank na sila into third place. They got the bronze place for the UAP ng Women's Volleyball League. Pero, Mare, eto yung nakakaloka. Anong nakakaloka for today's video? Dahil sa darating na, ayan, sa mga susunod na araw, eto na papakatutukan ng lahat dahil ang PVL or ang Women's Volleyball or ang Premier Volleyball Leagues na Women's Division ay magsasagupaan na yata sa darating na ayan na Webes, tama ba? Ay, hindi, Martes. Webes! Oh, ano talaga? Akla. Sa darating na Webes, May 9, sa Smart Araneta Coliseum ang pagtutuos para sa finals round ng PVL or ng Premier Volleyball League kung saan magsasagupaan na ang Creamline at ang Choco Mucho. Ay, nako. Magsasagupaan din dito ang Cherry at ang Petrol Gas Angels. Tama ba? Or tama, Petrol Gas. Diba na nakakaloka? Kanino ka dyan? Anong kupunan ka? Well, actually, kasi parehas katulad sa Creamline. Kasi dami nagtatanong sa atin, saan ba tayo talaga? Sa Creamline kasi nandun yung mga idol ko tulad si Alyssa Valdez. Tapos sa Choco Mucho, nandun si, if I'm not mistaken, si Dana Wong. Diba? Na comment down below yung mga nanonood. Pero kasi talaga kung saan kayo? More on nasa Creamline ako. Diba? Na nakakaloka. In fairness, magaling talaga ang Creamline. Pero yung dating tiban nalilink kay Dana Wong na sinasabing ex niya nasa Creamline. Talaga ba? Oo, nasa kupunan ng Creamline. Di labanan silang dalawa. Diba? Magtatapat. Diba? Silang dalawa. Ang tabayanan natin yan sa darating na Huwebes sa laro yan para sa finals round ng PVL po yan. Mare, eto naman, maisingit ko lang naman kasi nabanggit mo na rin lang naman ang girl power. Ayan, Mare, muling gumawa ng kasaysayan na ang marathoner na si Julie Ochia matapos niyang matsungkit ang pagkapanalo sa toughest foot race on earth na Marathon des Sables. 6 na araw na kumarera si Julie sa init at lamig ng Sahara Desert para kompletuhin ang 252.8 kilometer. Ayan, sa loob ng 41 hours and 57 minutes. Ayan. Na nagbigay sa kanya ng 6th place sa kanyang 50 over 95 age category at 283rd overall out of 868 competitor. Ang 51 years old na Negrense rin ang unang Pinay na tumapos at nanalo sa World Marathon Challenge. Wow! Mabuhay ka, Pinay. Akala ko sasabihin mo, at yan ang naulat at talagang nangyayari sa kaganapan ng sports. Diba? Kasi sports balita. Tama, diba? Diba? Galing ang mga bakla, kala nyo hindi nagre-research, diba? Pampalakasan na. Correct. Sa takbo, alam mo, hindi maiba ko lang kasi kinalakihan natin si Lydia De Vega, correct, diba? Siya yung fastest woman na alam natin. Diba? Lalo pat lumalaban din siya sa mga Olympics, diba? Pero ito, kahit 6th place man siya, kinararangal natin dahil isang Pilipino na naman ang ang tumatakbo, diba? Hindi sa utang, pero sa marathon. At hindi rin sa Bombay. Yes! Diba? Kasi karamihan na nakikita na nagtatakbuhan kapag may raid. Correct. Diba? Kapag dumadating na ang 5-6, ganyan. Kapag may 5-6.
May clearing. Sabi mo, wala ako. Oo. Ngayon, hindi. Sa marathon tayo magaling sa takbuhan. Diba? Diba? Mabuhay ang Pilipinas. Correct, di ba? Oo. Iwagayway mo ang Pilipinas. Oh. Sige. Anyways, yan po muna ang ating Chika sa Arena. Din pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, eto na. Eto na ang ating dadakuan. O ano ang chika dahil mo nga for over the today's weekend video? talaga nga naman, halos talagang pinutakte, inulana ng samot-saring batikos, may mga kanya-kanyang opinyon, may positibo, may negatibo, ang patungkol sa pagsasampa ng reklamo ni Miss Bea Alonso laban kina Christopher Min at OG Diaz. Ngayon, ang mga utawnes hindi pa rin matigil. Dahil? Actually, hindi naman ito talaga. Ulitin ko lang bago ko ilathala Santaray, ilathala. Alam pagkakalam ko, Pahayagan? August pa ang linggo ng wika. Oo nga. Bago ko po isang bulat ang aking didetalye, ito po ay ulitin ko, ay didisclaim ko na Isang kagad. bulat? Ito po ay hindi po nanggaling mismo kay Meme Vice, kung hindi nanggaling sa mga taong nakapalibot sa kanya. Bakit? Ano Dahil chika? nga, dahil syempre alam naman natin na numero uno talagang, alam mo yun, kaasaran. Nitong si Nanay Christie, walang iba kundi si Meme Vice. Diba nangyari na nga pagsasampa ng kaso nitong si Bea Alonso last week, diba? Ngayon, parang sinasabi ng mga utawnes, marami daw nagtatanong kay Meme Vice na, Meme, yung maraming sulsol. Oo. Diba, Meme, sampahan mo na din, parang ganito, Para magkaisa kayo. Para talagang, alam mo yun, sumabulat na talaga para turuan ng leksyon. Mga ganun daw yung mga sulsol ng mga tao. Pero kinaganda naman daw, ayon po ito sa mga nakapaligid kay Meme, hindi po ito galing kay Meme ay para daw bang deadma si Meme sa nangyayari. Parang ayaw niya pang himasukan na parang tipong para daw kay Meme siguro is kaya naman niya Kaya niyang makipag-asaran hanggat kaya niya. Diba? Lalo pat sa larangan ng show business. Alam mo naman dito sa show business, Mari, diba? Asar tayo. Diba? So parang tipong sa aspeto na marami nagsusulsol na, uy, baka naman pwede mo nang sundan, pwede nang ganito. Is para daw hindi daw pinag-uukulan ng pansin ni Meme. Kasi nga ngayon, yung pinaka parang ang mantra niya is to say stay positive always. Ayaw niya ng mga negatibo, ayaw niya ng mga ganito. Pangalawa, sabi ng mga nakapalibot kay Meme Vice is parang hindi naman din niya pag-uukulan din ng ganong atensyon. Lalo pat sa dami ng kanyang ginagawa, dami niya dapat asikasuhin. Kaysa naman pag-ukulan niya, at alam mo yun, aksayahin niya yung oras niya na magsampa ng dema. Hindi naman sinasabi na pag-aksaya ng oras yung ginawa ni Bea. Pero para daw kay Meme, it's a waste of time. Kung kaya naman niya makipagbardagulan, kasi syempre, laking comedy bar siya Alam naman niya kung hanggang saan ang limit, diba? So parang sinasabi tuloy ng ilan, actually, yung mga tao na naman ngayon ang nagsaspekula na parang tipong ganyan na nagsasabi na, so ibig sabihin parang more on pikon si Bea, kaya nagsampa ng demanda, yung mga ganon na hindi niya maatim. So ganun yung mga naglalabas sa mga balita na parang tipong show business Totoo naman din, may punto din naman sa aspeto ng kanyang pagkakapahayag nitong si Nanay Christie nung sinabi nga niya na public figure kayo diba? Ang mga mata ng tao na sa inyo. So bakit kailangan pag napuna ng mali? Ay, hindi ganun ang sinabi niya. Ano, paano? Sige, Isda ka. Isda ka sa loob ng aquarium. At si Meme Vice ay miming. Ay, pusa. Dahil kinakain daw niya ang iniluwan. Si Meme ay miming. Miming Vice ganda. Pusa. Hindi na daw kabayo. May meat isda. Diba? Pero yun na nga, sabi tuloy ng ilan na parang tipong talaga ba? Na parang sa mga aspeto at sa tagal ba naman na sa show business. Kaya sabi ng ilan, at tipong, so marami nagsusulsol pala kay Meme na gawin din to. Pero sa party daw nun, ayon sa mga nakapalibot kay Meme, ayaw niyang bigyan ng pansin. Ayun sa chikang yan, ayaw Mare. din niyang manghimasok. Susubukan nating lumagay sa sa sitwasyon ni Meme Vice ganda. 'Di ba ngayon napaka-viral yung mga buwak-buwak-buwak, 'di ba? 'Di ba? Kung hindi ba pinuna ni Nanay Christie or hindi niya binabash si Vice ganda or si Meme, mangyayari ba ang buwak-buwak-buwak? Hindi. 'Di ba? Siguro si Meme ang iniisip na lang niya.
pinapaingay mo lalo ang pangalan ko. Tama, di ba? Diba? Kasi kumbaga, sabi nga nila, di ba, sa show business, good or bad publicity, still publicity, yes. di ba? The more na pinapaingay yung pangalan ni Meme Vice Ganda, sino ba ang Correct. nag-earn? Tama, Si diba? Meme. Si Meme, Diba? diba? Yun nga lang, pangit ang labas noon kay Nanay Christy kasi dumarami ang basher niya. Correct. Pero aminin natin, Mare, the more na mas marami siyang basher, Oo. the more na mas maraming views yung kanilang YouTube channel. Oo, di ba sinasabi nga ng ilan na hindi porket may basher ka, masama kang tao at wala kang, alam mo yon, wala kang saysaya. Pero sabi nga, di ba, sa social media world, when you start to have a basher, ibig sabihin, importante ka na. Oh, thank diba? you. Maraming salamat sa mga bashers Uy, namin. alam mo, may mga nagmumungkahi na isunod Oo. daw tayo kay ano. Isunod daw tayo kay Nanay Christy. Demanda na din tayo. Bakit? Bakit? Diba? Anong ginawa namin masama sa Anong ginawa namin? Pakawalan nyo ang nanay. Pero yun na nga, di ba? Kasi talagang bakit? Bakit nga ba? Bakla kayo. Ano akala nyo, hindi marunong mag-ingat yung dalawang bakla? Di ba sabi nga namin, Miss Bea, Oo. wag nyo pa kaming idemanda. Tama, di ba? Willing naman ako magpitas nga nung mga mangga niya doon sa farm. Nakit-akyatin ko yun. Hindi, kung hilingin ni Diba? Miss Bea, ibibigay bakit ko yung ba? kidney ng nanay ko. Eto na naman tayo eh. Sinangkala mo na naman si Doña Grace Di eh. ba? Ming, pasensya na. Hinihiling eh. Ayoko makulong. But anyways, diba, it's a good sign. Maganda yan para sa side nga ni Meme, diba? Na hindi ibig sabihin na, alam mo yun, may mga issue sumusulpot ganun, sumasabay siya, diba? Hindi. Diba? Para lang madaan siya sa sulpot. Ibig sabihin hindi, diba? Tsaka Tama ano naman. yun, Mare, yung pagpa-file niya ng kaso, di ba gastos yun? Oh, tama. Pwede pa niya yung itulong sa ibang tao. Diba? Yung mga ganong aspeto. Kaya nga naman, totoo naman din, yung mga nagsasabi na nakapalibot nga kay Meme, na hindi niya pag-uukulan niya ng pansin hanggat kaya niya makipagbardagulan. At saka feeling ko, Mare, hindi rin pikon si Bea Alonso. Oo naman. Mayaman lang si Bea Alonso. Oo. Ano yung walang, Hindi sobra-sobra? siya pikon. May pera lang si Bea Alonso at may means siya para magdemanda. Di ba? Kaya. Kasi kung hindi siya mayaman, Mare, Oo. hindi ko pag-aaksaya ng panahon ng pagdidemanda. Hayaan kitang tumalak ng tumalak. Hindi, ba't sabi nga ng ilan, si Meme din naman Diba? Kaso, Mare, kasi si Meme, Kanya-kanya siguro. alam niya kung saan niya ilalagay ang pera niya. Kung kanya-kanya lang siguro ng aspeto. Tsaka siguro na yun. napindot ni Nanay Christy yung buton ni Bea Alonso. Actually, kumbaga nasundo siguro yung pagkapikon. Ayokong nasundot. Nasundo. Hoy, sabi ko Kami na nasundo lang. niya, diba? Well, nasundo lang naman siguro nila yung pikon ni Bea Alonso. Kaya yan, sinalubong napika. sila. Oo. Nasundo niya yung pika ni Bea Alonso. Diba? Kaya ayan na nangyari. Diba? Well, sama-sama pa rin natin. Tama din naman sila. Hindi pa rin nakakuha ng talagang lehitimong papeles na galing mismo doon sa korte na pinagsampahan ni Miss Bea ng mga kanilang mga kopya. Kaya Ano ba hindi pa tawag rin doon yung maghaharap-harap pa sila? Parang mediation. Mali, may nag-correct sa akin, hindi mediation. Oo. Para magkakaroon ng preliminary hearings yung mga ganyan. Oo, pero sa harap lang muna ng fiskal. Oo. Tapos, alam mo, hindi naman siguro sila magsisigawan. Tulad ng Ano, dati. Nadia Montenegro? Annabel Rama? Hindi naman siguro aabot sa ganun yun. Hindi naman siguro. Well, Mare. babakatutukan pa rin natin yan kung sakali makuha man din ng kampo ni Ms. Christopher Min at ni OG Diaz ang kanilang mga formal letter at formal complaint. Doon pa lang sila magbibigay daw, di umano, ng kanilang mga statement. But for now, hanggat wala pa din daw sila mga kopya, hindi sila pwedeng magbigay ng kanilang mga opinion dahil hindi pa nila alam kung ano yung mga kasong isinampa. ni Pero Ms. isa Bea lang daw ang Alonso. sigurado dyan, Mare. Ano? Ang sabi ni Nanay Christy nung Friday, Oo. hindi daw siya matitigilan na Oo. punahin si Bea kung merong pagkakamali. Oo. Oo. At Diba palakpakan si Bea. Pag Kung, alam mo, may ginagawang ginagawang maganda. tama, diba? At sinabi nga niya sa bawat ganyang kasawhan na ano ba yung kanyang litanyahan, may I quote, see you in court. O, diba? Laban din ng nanay mo Ay, eh. ganun talaga. Diba? Diba? Pag may katwiran, ipaglaban. Diba? Tayo kapag ginanong tayo, sorry po. Oo, sorry na. Bakla lang. Diba? Ay, wag mo nang sabihin bakla lang. Baka mamaya, makot na naman tayo Hindi na maliit ang bakla lang peanuts, ibig mga sabihin, bakla. funny lang, good vibes lang, diba? Diba? Pag bakla,
pikon, bakla, di ba? Yung mga ganon. Oo. Hindi naman ibig sabihin kinukutsa natin. Diba? But anyways, Kaya mo na. Basta Miss Bea ha, Oo. kami wala. At saka hindi natin inuudyo ka na si Miss Bea na idemanda si Tito Boy. Hindi, wala. Kasi nung nakaraan may mga pumupuna sa atin na bakit inadamay si Tito Boy? Wala, kasi nga naman, information lang naman si Tito Boy yung nagsabi. Actually, sinabi nga nila yun, diba? Na wala naman talagang inilabas na kahit anong impormasyon. Correct. Diba? Na mga ganyan. Kaya malalaman pa rin natin yan sa mga susunod na araw. Ang sagupaang Bea Alonzo, Nanay Christy, and Friends. Yes. Lot and Friends? Akla ka. But anyways, ayan sa aming pagbabalik. Nako, lalabas na si Bingbing para magbigay na naman ng mahiwagang numero para sa ating Bingo Class panalo. O, diba? Panalo? Panalong-panalo. 500 pesos na nag-iisay. Dito walang Lot and Friends. Tama, lahat talaga magwawagi. Oo, lalo na kapag sumasali ka. Truly, kaya nga naman ang ating Bingo, Bingo Plus Panalo, ihatid pa rin sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. And still we are Same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihing radyo. Sabihin mo,